He is God of time, of no time. Ibig sabihin, He is ever existing. Hindi siya yung umpisa at saka ang huli. Bago pa naman, siya na. From the time of no time. It is not the Alpha and the Omega. Okay? Kasi pagka sinabi mong Alpha and Omega, meron na siyang kuwan. So, binibigyan ko lang kayo ng kuwan na ang Panginoon is not, hindi siya nakapaloob sa katulad nito. Now, sabi niya, you turn men back to dust, saying, return to dust, O Son of Man. Yun tayo. Meron tayong hangganan. Okay? Then sabi niya, 4,000 years, sabi niya, in your sight, are like a day that must just gone by, or like a watch in the night. You swept men away and sleep of death. They are like the new grass of morning. Though, sabi niya, in the morning it is springs up new, in the evening it is dry and withered. Then sabi niya sa verse 7, we are consumed by your anger, terrified by your indignation. You have set our iniquities before our secret sins in light of your presence. Yan ang Panginoon. Nothing is hidden. Lahat ng ginagawa natin tama, alam niya. Lahat ng ginagawa natin mali, alam niya. Pero ang sabi ko nga kanina, kung gusto mong maging masaya, piliin mo yung tama. Okay? So sa buhay natin, mas pipiliin natin yung tama para ikaw ay masaya. Ha? Kaya si nanay, sa edad niya, alam niya na yung tama. Kaya masaya siya. Pero meron din ganyang edad na mas pinipili pa niya mali. Kaya kita mo, napakalungkot. Siya, lahat na makita niya, makausap niya ang anak niya, masaya siya. Kausap niya yung mga kaibigan niya, masaya siya. Bakit? Ngayon pa lamang, huwag na natin hintayin na ganyang edad niya para tayo maging masaya. Piliin natin. Tama. Okay? Kaya sabi niya rito, verse 9, all our days pass away under your wrath. Sabi niya, we finish our years with moan. Kaya sabi niya, kasi pagka gumagawa ka ng tama, ng mali, siyempre hindi natutuwa si Lord. Pagka hindi natutuwa si Lord, ano pang rason para dagdagan pa niya buhay mo? Ano pang rason? At pagka malungkot ka, wala nang rason para mabuhay ka. Tama? O kahit na malakas ka kung wala ka ng rason na, pero kahit na may sakit ka, at meron kang rason para mabuhay, mabubuhay ka. Kaya nga, pagka hindi tama ang ginagawa mo, at may edad ka na, mas madali lang sabihin, Lord, kunin mo na. Pero pagka gumagawa ka ng tama, kahit na may edad ka pa, Lord, dagdagan mo pa. Reason to live long. Kaya sabi niya rito, verse 10, the length of our day is 70 years. Dito, after the flood. Kasi noon, umaabot pa ng 900. Pero after the flood, at the age of 70, ang mga tao pagka 70, medyo yung mahina na, yung dumiskarte, mahina na rin. Na ibig sabihin, pagka ganun 70 na, hindi niya na kaya pagtanggol yung sarili. Kaya sinanay mo palagay ko at the age of 70, naghanap na yan ng anak na pwedeng sandalan. Tama yan? Na? Naghahanap pa ng anak na pwedeng sandalan? Tama? Ha? Mahal mo lahat yung anak mo, pero meron talaga yung anak na pwedeng sandalan.
Kasi hindi niya na kayang i-defend yan sa sarili. Kaya, minsan, ang mga age sa 70 hanggang kwan, si nanay mo, 76, wala na siyang pwedeng sandalan, hindi ako lang. Okay? Kaya, kami dalawa na lang nagbobolahan. Okay? So, yan. Okay? The length of our days is 70 years or 80. Okay? Siya niya 89 na. 18. Nasabi niya, if we have the strength, kung malakas ka, sabi niya, yet there is fun is but trouble and sorrow. Ito naman yung kaibigan. May mga ganyang edad na humihingi pa sila ng karagdagan. At ibinibigay din naman ng Panginoon yan eh. Kaya lang, kung hindi mo i-enjoy yung edad na yon sa Panginoon, baliwala. Nakuha nyo? Pagka hindi mo enjoy yung edad mong yon na idinadagdag ng Panginoon sa iyo, ini-enjoy mo sa Panginoon, sabi niya walang silbi. Mahaba nga ang buhay mo, puro naman sakit ng loob. Sika, doon niya, kahit mga madagdagan pipipa mo, pero puro sakit ng loob. Hindi mo, awan silbi na kaan. Oh. Okay. So, mas madali na lang sabihin mo, kunin mo na lang ako, Lord. Wala naman. Pero pag kayong tatawag ka, at pagaya mo, ikaw ang nandito, madali na lang talaga. Mag-enjoy ko siya sa kanyang buhay talaga. Nakikita niya mga apo niya. Okay? Pagkatumawag siya sa mga anak niya sa kwan, kailangan tikastoy, agad-agad. Ay, sarap buhay, di ba? Mayroon pang rason para mabuhay. Ha? So, aji karot, kaya ko ng baga, magtingalata. Kahit na sa wall, may mastidya. Yeah. Okay, now, sabi niya rito, lang at best, yet there is fun is but trouble and sorrow. Kahit nasa kung nadadagdagan ang katawan, ang kwan natin, ang panahon natin dito sa lupa, kinakailangan everyday ng duduling pasasalamat niya. Okay? Kagaya ngayon, 89 at isa-celebrate mo, ito yung Thanksgiving. Pasasalamat mo sa Panginoon. Kasi sabi ng Juan ng 1 Thessalonians 1, Thessalonians 5:8, sabi niya, in everything give thanks. Bawat araw, papasalamat ka. Sabi niya, for they quickly pass and they fly away. Then, verse 12, Jajang tayo. Sabi niya, teach us to number our days. Yung pasasalamat, ito yung everyday, yung pinakon mo yung kabutihan ng Panginoon. Kikita mo yung nakita mo kayo makikita niya kung pwede niya din ang anak. Okay. So, nandoon lagi yung pasasalamat. Yung teaching the numbers of days, that is counting your blessings one by one. Okay? So, ibig sabihin, counting your blessing one by one. Kaya, teach the number every our days aright, that we may gain the heart of wisdom. Yung heart of wisdom ito is a grateful heart. Grateful heart. At sa ganung paraan, binibigyan ka ng Panginoon ng rason para mabuhay.
na hindi masakit ang loob. Hindi masaya. Amen? Kaya lahat tayo pupunta sa ganitong lugar. At siyempre, isa sa mga susi sa Bible para humabang sa buhay is Deuteronomy chapter 5 at inulit doon sa Ephesians chapter 6 verse 2. Sabi niya, children, obey your parents. Ilang Honor your parents. So sa inyo, message, kung buhay pa yung mga magulang niyo, honor your parents. That you may have long life. Amen. Amen. Para ma-enjoy din natin ito. Okay. So, yan po. Awitan na natin si Nano ng ating version. Okay?